Oo, Mavic. Ngayong araw, i-review natin ang Mavic Ellipse. Sa last video, ni-reveal ko na kung ano yung wheelset ko. Nagpalit na ako, hindi na siya Rimpock or W49. And yes, nagpalit na ako Mavic Ellipse track wheelset. Una, ano nga ba ang Mavic? Mavic is a French brand and gumagawa sila ng helmet, sapatos, at ang famously wheelset nila. Mavic Axiom, sikat na road bike na wheelset. Mavic Comet, sikat na road bike wheelset at road bike shoes. Ano ang basic specification ng Mavic Ellipse wheelset? Yung hubs are made of aluminum, of course. Tapos French threading yung lock ring, pero normal threading yung para sa cob. Then straight pull yung design ng hubs niya. Ibig sabihin, hindi J-bend like traditional spokes. Straight pull, literal na straight. Papasok mo na lang. Tsaka, because of straight pull, maganda yung power transfer niya. And both are 20-20 holes, front and rear. And then yung spokes nila is ultra bladed spokes. I repeat, ultra bladed spokes. Hindi lang siya yung normal na bladed spoke, pero ultra bladed spoke. Yung rims niya is aluminum. Meron siyang brake line para sa, you guess it, para pang brake. And yung material ng rim is of course a aluminum. S6000 aluminum ata, if I'm not mistaken. At yung maximum weight na kaya ng wheelset na to with rider and the bike is 120 kilograms. Tsaka yung lapad ng rim para sa gulong is 18mm if I'm not mistaken. And recommended use na lagay na gulong is 23 to 25mm. And I'm currently running Kenda na 25C both front and rear at 95 PSI. So again, magkano ako nabili itong wheelset na to? Nabili ko itong wheelset na to 7.5 sa tropa ng tropa ko. So maganda na siya, of course, from 20,000 to 7.5. Malaki yung natipid. Pero dati din meron akong Mavic Ellipse. Pero nabili ko siya at 11,000 kasi mas maganda yung quality noon. Mas kind of brand new pero wala lang na sticker. Pero compare for this price, it is really good. Kasi nabili ko to, lahat naman straight, lahat naman pantay. Yung gaspang ng bearing sa likod, okay lang naman. Parang 7 out of 10, and then sa harap, parang 8 out of 10. So, mahaba sa akin niya, in my feeling. Maganda pa yung lifespan ng mga bearings na to. Okay naman, let's go naman tayo sa pros ng bike ito. First, since 30mm to, very aerodynamic, maganda ka mag-sustain. Not as deep as parang mga 50, 60, pero balance siya ng lightness and aerodynamics. Oo nga pala, nakalimutan ko banggitin. Gaano kabigat tong wheelset na to for parehas, dalawa, without tire or inner tubes? 1,900 grams or 1.9 kilograms. Isa sa mga pros nito is maganda yung power transfer niya dahil nga dun sa design ng hub straight pull. So kapag ipapadjack mo, maganda yung pwersa mo tsaka hindi mo mawawala yung energy na binibigay mo. So therefore, maganda mag-sustain at tsaka madali magbigay ng power kapag ibubuga mo sa pedal. So yun ang dalawang major na pros na naramdaman ko at ang nakita ko is balance ng aerodynamic and lightness and stiffness due to its design. Ngayon naman punta tayo sa cons. Unang cons nito is, of course, sakit sa bulsa. 20,000 pesos brand new. So, kung may pera ka at gusto mo to, no problem yun. Pero kung gusto mo to at wala kang pera, big problem yun. Kaya, yeah, isa sa mga cons yun. Second con na nakita ko is kaartehan. Why?
First, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, French threading yung sa lock ring. So, hindi normal yung thread niya like a normal cog. So, kailangan talaga ng specific mabit lock ring para gumana to. Kasi kung hindi, sisirain mo yung thread. And the spoke is ultra bladed, of course. So, and straight pull siya, straight pull. So, hindi ka makakahanap ng replacement kaagad. So, yeah, maarte at mahirap ka makahanap ng replacement dito or mga bagay na compatible dito. Pati nga yung lock nut, yung itong 15, pati yung lock nut, bawal siya sa Novatec kasi iba din yung threading niya. So, ako, napapaisip ako, kapag bibili ka nito, dapat meron ka din budget at meron ka din time para i-maintain itong bike na to. Kasi, again, it is fragile and maarte. So, yun lang po ang aking Mavic Ellipse review, and I'm very happy in my Mavic Ellipse at ako'y natutuwa na balik loob na po ako ulit dito sa wheelset na to. And yeah, yun lang po ang meron today, and I hope na nakatulong itong video na to. And kung may balak man kayong bilhin itong wheelset na to, sana nakatulong ito sa pag-iisip nyo kung ito ba talaga ang wheelset na bibilin nyo. So yun lang po mga kamappers. See you po next time. Ride brakeless and ride safe. And of course, see you next time sa other video. Bye bye. Whoa, 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 whoa.